Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Mga kababayan, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahabang telenovela sa kasaysayan ng ating sandatahang lakas, ang Multi-Role Fighter Acquisition Program ng Philippine Air Force, o mas kilala bilang MRF Program. Ilang taon na itong pinapangarap ng ating mga piloto, ilang administrasyon na rin ang nagdaan, pero hanggang ngayon, parang drawing pa rin. Sa ginanap na Senate hearing para sa 2026 budget ng Department of National Defense, muling binuhay ni Senator J.V. Ejercito ang isyong ito. Tinukoy niya ang paulit-ulit na pagkaantala ng MRF program at ang tila walang katiyakan sa pondong nakalaan dito. Dito, malinaw na sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi isinantabi ng DND ang MRF project. Pero, ayon sa kanya, hindi pipirma ng anumang kasunduan ang departamento hanggat wala pang pahintulot mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na pagdating sa mga financing schemes o kung saan kukunin ang pondo. Ang DND ngayon ay naghahanap ng paraan para mapondohan ang proyekto, kabilang na ang posibleng pagsasama ng foreign at domestic funding, kumbaga, magkahalong utang sa labas at sa loob ng bansa, dahil sa laki ng halaga ng proyektong ito. Ngunit isa rin sa mga punto ni Secretary Teodoro ay ayaw niyang bumili lang ng 6 na eroplano muna. Para sa kanya, hindi ito praktikal. Ang paliwanag niya, kapag hati-hati ang pagbili, una 6, tapos susunod na 6, mas lalaki ang gasto sa kabuuan, dahil tataas pa ang presyo sa mga susunod na taon. Mas matipid daw kung isang malaking batch na lang ang kukunin. Dagdag pa niya, hindi lang basta fighter jets ang kailangan natin. Kailangan din ng mga aerial refueling tankers at airborne early warning and control aircraft o AEWC para magamit ng buo ang kakayahan ng mga MRF. Sa madaling sabi, kung may mga fighter jets nga tayo pero wala namang tanker o AEWC system, parang may suntok pero walang mata at stamina sa laban. Pero kahit tama ang punto ni Secretary Teodoro, marami rin ang nagsasabing mas mabuti nang magsimula kahit sa maliit na bilang, kaysa sa walang simula. Kasi ayon sa kanya rin mismo, kung 6 lang daw ang mabibili, kulang ito para sa tunay na air defense capability ng bansa. Totoo naman yun, 6 na fighter jets ay hindi makakapanakot sa sinumang kalaban. Pero sa kabilang banda, kung patuloy tayong maghihintay ng perfect plan o perpektong pondo, baka maunahan na tayo ng panahon, at tuluyang mapako sa plano ang programang ito. Totoo naman yun, 6 na fighter jets ay hindi makakapanakot sa sinumang kalaban. Pero sa kabilang banda, kung patuloy tayong maghihintay ng perfect plan o perpektong pondo, baka maunahan na tayo ng panahon, at tuluyang mapako sa plano ang programang ito. Tingnan na lang natin ang mga halimbawa ng ating mga kapitbahay tulad ng Thailand at Indonesia. Hindi sila naghihintay na maging perpekto ang kanilang budget bago magsimula. Ang Royal Thai Air Force, noong nakaraang Agosto lang, ay nakakuha ng approval mula sa kanilang gabinete para bumili ng 4 na JAS-39 Gripen E F fighters na nagkakahalaga ng $583 milyong. Bahagi ito ng mas malawak na plano na umabot sa 12 Gripen units sa taong 2035. Hindi sila naghintay ng full budget, sinimulan nila kahit paunti-unti. Ganoon din ang Indonesia. Noong 2022, pumirma sila ng kontrata sa Dassault Aviation ng France para sa 24 na unit ng Rafale fighters, na may option pang 18 units sa hinaharap. Target nila, 42 units ng Rafale sa taong 2035. At ang maganda pa rito, sa 2025 pa lang ay may delivery na. 3 taon lang matapos pumirma, may lumalapag na bagong fighter jet sa kanilang himpapawid. Makikita rito na ang hangarin ni Secretary Teodoro ay isang perpektong acquisition package, hindi lang mga fighter jets, kundi pati lahat ng suportang kailangan nito. Sa isang banda, tama siya, kung maglulunsad tayo ng modernong air defense system, dapat buo at kumpleto ang setup. Pero kung ang tanging hadlang ay kakulangan ng pondo,
Baka naman oras na para tanggapin na hindi perpekto ang sitwasyon ng ating bansa, at magsimula kahit sa maliit na hakbang. Ang mas nakakabahala, baka ang planong ito ay matabyunan na naman ng iba pang proyekto, tulad ng 12 unit na bagong FA-50 Light Fighters, na kamakailan lang ay naaprobahan. May mga nagsasabi na ito na raw ang magiging pampalubag loob o pansamantalang solusyon sa kawalan ng MRF. Ang tanong, hanggang kailan tayo magtitiis sa temporary solutions? Hanggang kailan tayo tatakbo gamit ang mga light fighter jets habang ang ibang bansa ay lumilipad na gamit ang mga 4.5 o 5th generation fighters? Totoo na 6 lang na MRF ay hindi sapat para sa malawak na depensa sa himpapawid. Pero kung wala man lang tayong masimulan, mas lalong walang mangyayari. Ang pagkakaroon ng 6 ay mas mainam kaysa sa wala. Ang bawat eroplano ay representasyon ng pag-asa at ng pagsisimula ng modernisasyon. Sa bawat taon na lumilipas, tumataas ang presyo, tumatanda ang mga kasalukuyang piloto, at lumalawak ang banta sa ating himpapawid, mula sa mga illegal incursions hanggang sa gray zone activities ng ibang bansa. Tingnan natin ang ating mga kapitbahay, hindi sila naghihintay ng perpekto. Nagsimula sila kahit papaano, at unti-unti nilang binuo ang kanilang puwersa. Kasi alam nila, ang perpektong plano ay walang silbi kung walang aksyon. Ang Pilipinas ay tila nahuhulog sa patibong ng sobrang pag-iingat at sobrang pag-aanalisa, hanggang sa tuluyan ng mawala ang pagkakataon. Sa huli, ang MRF program ay hindi lang tungkol sa pagbili ng mga eroplano. Ito ay simbolo ng kakayahan nating tumindig bilang isang bansang may dangal at depensa. Ito ang magbibigay proteksyon hindi lang sa ating kalangitan kundi sa ating soberanya. Pero habang patuloy tayong nag-aantay ng perfect timing, baka ang mismong pagkakataong iyon ay lumipas na. Tandaan natin, ang perpektong plano ay walang saysay kung walang tapang na kumilos. At kung patuloy tayong maghihintay ng perpektong sandali, baka tuluyan na tayong maiwan ng mga bansang minsan ay kapantay lang natin.